Dear Kuya Rex, magandang araw po. Ako po si Jake. Hindi ko po iyan tunay na pangalan. Pinili ko pong gumamit ng ibang pangalan dahil hanggang ngayon ay gusto ko pa ring itago ang tunay kong pagkakakilanlan. Hindi dahil ikinahihiya ko ang sarili ko, kundi dahil gusto ko lamang protektahan ang aking dignidad at ang mga taong maaring madamay kapag nalaman nila ang kwento ko. Matagal ko na pong kinikimkim ang lahat ng ito. At pakiramdam ko ay oras na para ibahagi ko ang karanasang hindi ko kailanman inakalang magbabago sa takbo ng buhay ko. Isa po akong college student. Katulad ng karamihan, halos araw-araw ay puno ng lectures, quizzes, projects, research at kung ano-anong deadlines ang buhay ko. Minsan nga po ay pakiramdam ko, umiikot na lamang ang mundo ko sa bahay at sa paaralan. Gigising ng maaga, papasok, uuwi ng pagod, gagawa ng requirements tapos matutulog ng madaling araw. Paulit-ulit lang ang routine ko, kaya bihira na akong magkaroon ng oras para sa sarili ko. Tahimik lang po akong tao. Hindi ako mahilig sa mga party o gala pagkatapos ng klase. Mas gusto kong umuwi agad at tapusin ang mga kailangang gawin. Marahil ay dahil sanay na rin akong sarilinin ang lahat ng nararamdaman ko. Isa na roon ang pinakamatagal kong itinatagong sikreto. Hindi po babae ang nagugustuhan ko. Kapwa ko pong lalaki ang hinahanap ng puso ko. Noong una, pilit kong itinanggi iyon sa sarili ko. Sinubukan kong isipin na baka lilipas din ang nararamdaman ko. Baka kapag tumagal ay magkakagusto rin ako sa babae tulad ng inaasahan ng karamihan. Pero habang lumilipas ang panahon, lalo ko lamang napapatunayan na hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Ito talaga ang totoo tungkol sa akin. May mga naging crush din naman ako noon. Mga kaklase, schoolmate at kung minsan ay simpleng estranghero lang na nakakasalubong ko sa daan. Ang problema lang, halos lahat sila ay straight. Iyong tipong kahit kailan ay hindi titingin sa isang katulad ko. Kaya natuto akong humanga ng tahimik. Hanggang tingin lang. Hanggang pangarap lang. Hanggang sa huli, ako rin ang tahimik na nasasaktan kahit wala naman silang alam sa tunay kong nararamdaman. Dahil doon, ipinangako ko sa sarili kong magpo-focus na lang ako sa pag-aaral. Wala na munang pag-ibig. Wala na munang paghanga. Mas mabuting abalahin ko na lang ang sarili ko sa mga subjects ko kaysa umasa sa isang bagay na alam kong imposible. Araw-araw may dinadaanan akong isang pharmacy papunta sa university. Maliit lamang iyon pero maayos at malinis. Nasa gilid lang ito ng kalsada. May malaking salamin sa harap at maliwanag na ilaw sa loob. Karaniwan ay may mga bumibili ng gamot, vitamins o first aid supplies. Sa totoo lang, ilang buwan ko ring dinaanan ang butikang iyon nang hindi ko man lang pinapansin. Hanggang sa isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa school, napatingin ako sa loob ng pharmacy. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaking nakasuot ng puting uniforme ng pharmacist. Matangkad siya, maputi,
malinis, manamit, at maayos ang pagkakaayos ng buhok. Hindi siya yung tipo ng lalaking sobrang poging parang artista. Pero may kakaiba sa kanya. Tahimik ang aura niya. Malinis tingnan. Nakakaakit sa paraang hindi ko maipaliwanag. Para bang sapat na ang simpleng presensya niya para mapalingon ang kahit sino. Hindi ko alam kung bakit, pero mula noon ay hinahanap na siya ng mga mata ko tuwing dadaan ako sa pharmacy. Minsan ay nag-aayos siya ng mga gamot sa estante. Minsan naman ay may kinakausap na customer. May pagkakataon ding nakayuko siya habang nagsusulat ng kung ano sa counter. Hindi ko man siya kilala, pakiramdam ko ay gusto ko na agad siyang makilala. Dahil hindi ko alam ang pangalan niya, sa isip ko ay tinawag ko na lang siyang Mr. Pharmacist. Isang umaga habang naglalakad ulit ako papunta sa school, napatingin ako sa loob ng pharmacy. Sa eksaktong sandaling iyon, bigla rin siyang napatingin sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Hindi iyon tumagal. Ilang segundo lang. Pagkatapos ay pareho kaming umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naramdaman na parang bumilis ang tibok ng puso ko. Inisip kong nagkataon lang iyon. Pero kinabukasan, nangyari ulit. At kinabukasan pagkatapos noon, ganoon na naman. Hindi naman kami nag-uusap. Wala ring ngitian. Simpleng saglit na pagtatagpo lang ng aming mga mata bago kami parehong umiwas ng tingin. Pero sa bawat pagkakataong nangyayari iyon, pakiramdam ko ay may kakaibang mensaheng hindi namin kailangang sabihin sa salita. Ayokong umasa. Ayokong gumawa ng sarili kong kwento sa isip ko. Baka nagkataon lang talaga. Baka isa lang akong ordinaryong estudyanteng napapansin niya dahil araw-araw akong dumadaan sa tapat ng pharmacy. Pero sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, hindi ko maitangging may kakaibang pakiramdam akong unti-unting nabubuo. Hanggang sa isang araw, habang bumibili ng bottled water ang isa kong kaklase sa pharmacy, narinig kong may tumawag mula sa loob. "Mike, pakicheck nga nitong reseta." Napalingon ako agad. Mike. Sa wakas, nalaman ko rin ang pangalan niya. Paulit-ulit kong binulong sa isip ko ang pangalang iyon habang naglalakad papasok sa school. Mike. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng araw-araw naming pagkakatinginan ang magiging simula ng isang kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Pagkatapos kong malaman na Mike ang pangalan ng pharmacist na araw-araw kong nakikita, para akong naging detective. Tuwing gabi, pagkatapos kong matapos ang mga assignments at school requirements ko, bubuksan ko agad ang Facebook at TikTok. Isa-isahin kong isi-search ang pangalang Mike. Kasabay ng pangalan ng barangay namin, pangalan ng pharmacy, at kahit anong keyword na maisip ko. Umaasa akong baka isang beses ay lumabas ang mukha niyang matagal ko nang gustong makilala. Ilang oras din akong nag-scroll sa iba't ibang profile. Kapag may nakita akong maputi at matangkad, chinecheck ko agad.
Kapag mukhang nasa medical field, lalo akong na-e-excite. Pero sa huli, wala pa rin. Hindi ko siya makita. Napabuntong hininga na lang ako at napangiti sa sarili. Jake, ang desperado mo na yata. Mahina kong sabi bago ko isinara ang cellphone ko. Kinabukasan, habang naghihintay kami ng professor sa classroom, biglang napunta sa pharmacy ang usapan ng mga kaklase kong babae. Bes, doon na tayo bibili ng gamot mamaya sa may pharmacy sa kanto, sabi ng isa. Bakit doon? Tanong naman ng isa pa. Nandoon kasi si Gwapo, si Mike. Agad namang nagkagulo ang grupo nila. Uy, Bes! Alam mo, kahit hindi na ako bumili ng gamot, mukha pa lang niya gamot na. Biro ng isa na ikinatuwa nilang lahat. Totoo! Ang tangkad pa! Ang linis tingnan! Parang artista! Maya-maya ay may sumingit na isa nilang kaibigan. Hala kayo! Magsitigil nga kayo! Ang lalandi nyo! Ngunit mabilis din iyong sinagot ng isa. Ikaw naman, OA! Alam naman naming kinikilig ka rin! Mas lalo silang nagtawanan. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid habang kunwari ay may binabasang notes. Pero ang totoo, halos hindi ko marinig ang sarili kong paghinga. Hindi dahil naiingayan ako sa kanila, kundi dahil doon ko lang napagtanto na hindi lang pala ako ang nakakapansin kay Mike. Marami pala kaming humahanga sa kanya. Napatingin sa akin ang seatmate ko at bigla siyang nagsalita. Jake, ikaw? Crush mo rin ba si Mike? Halos nabitawan ko ang hawak kong ballpen. Mabilis akong umiling at pilit na ngumiti. Ha? Hindi ah. Wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. Napangisi siya. Defensive ka ah. Ikaw talaga? Sagot ko habang pilit na tumatawa. Mabuti na lang at dumating agad ang professor namin. Kung hindi, baka mas marami pa silang itanong at baka hindi ko na maitago ang kaba ko. Sa totoo lang, natatakot akong may makahalata sa akin. Alam kong maraming bukas ang isip sa panahon ngayon. Pero alam ko ring mayroon pa ring mga taong madaling manghusga. Kaya hanggat maaari, gusto kong manatiling lihim ang tunay kong nararamdaman. Pag-uwi ko ng bahay ng hapon, nadatnan kong nakahiga si Mama sa sala habang nakapikit. Paglapit ko sa kanya ay mahina niyang sinabi, Jake, masakit ang ulo ko. Pwede bang bumili ka ng gamot? Hindi na ako nagdalawang isip. Sige po, Ma. Kinuha ko ang perang iniabot niya at halos nagmamadali akong lumabas ng bahay. Hindi ko man aminin, natuwa ako sa utos niya dahil may dahilan na naman akong pumunta sa pharmacy. Pagpasok ko pa lang sa loob ay agad na akong napansin ni Mike. Ngumiti siya at tumango bilang pagbati. Lumapit ako sa counter habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Mr. Pharmacist? Sir, pabili po ng gamot sa ulo? Sabi ko. Napangiti siya at bahagyang natawa. Grabe naman. Mr. Pharmacist pa talaga? Mike na lang ang itawag mo sa akin. Pakiramdam ko ay biglang natayo ang lalamunan ko. Oh, okay Mike.
Nauutal kong sagot. Napangiti siya lalo bago bahagyang yumuko at pabulong na nagtanong. Anong ulo bang masakit? Napakunot noo ako. Ha? Yung nasa taas? O yung nasa baba? Hindi ko agad naintindihan ang biro niya. Nang ma-realize ko ang ibig niyang sabihin, ay napailing na lang ako habang napapangiti. Hoy! Basta yung ulo na may buhok at may tenga. Napahalakhak siya. Buti nilinaw mo. Baka kung ano ang maibigay kong gamot. Hindi ko napigilang matawa. Ang kulit mo pala. Sumagot naman siya. Ikaw rin naman. Akala ko seryoso ka palagi. Habang naghahanap siya ng gamot sa estante, ay paminsan-minsan niya akong sinusulyapan. College student ka, di ba? Tanong niya. Oo. Anong course mo? Sinabi ko ang kurso ko at tumango siya. Kaya pala lagi kitang nakikitang nagmamadali tuwing umaga. Natigilan ako sa sinabi niya. Lagi mo akong napapansin? Tanong ko nang hindi ko namamalayan. Napangiti lang siya. Araw-araw ka kayang dumadaan dito. Minsan pa nga parang late ka na kasi ang bilis mong maglakad. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ay biglang gumaan ang loob ko. Ibig sabihin, hindi lang pala ako ang nakakapansin sa kanya. Napapansin din pala niya ako. Iniabot niya sa akin ang gamot at ipinaliwanag kung paano ito iinumin. Pagkatapos ay parang may naalala siya. Oo nga pala. Birthday ko sa susunod na linggo. Napangiti ako. Talaga? Happy birthday in advance. Salamat. May simpleng handaan lang kami sa bahay. Kung gusto mo, dumaan ka. Napakurap ako. Ako? Oo naman. Isama mo na rin pamilya mo. Kung gusto mo. Napakamot ako ng ulo. Baka istorbo lang ako. Umiling siya. Hindi. Mas masaya kapag may dagdag na bisita. Isa pa, gusto kitang makilala. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Parang gusto kong tumalon sa tuwa, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sige, susubukan kong pumunta. Ngumiti siya at sinabi, Promise ha? Huwag mo akong paasahin. Napatawa na lang ako. Promise. Paglabas ko ng pharmacy, pakiramdam ko ay sobrang gaan ng mga hakbang ko. Hindi ko na napansin ang init ng araw o ang dami ng sasakyan sa kalsada. Paulit-ulit lang sa isip ko ang bawat ngiti, biro at salitang binitawan ni Mike. Hindi ko alam kung bakit ako niya inimbitahan sa birthday niya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakahabang panahon, umuwi akong may ngiti sa labi at may pag-asang baka lang, may espesyal na dahilan kung bakit araw-araw din pala niya akong napapansin. Hindi ko alam kung ilang beses kong tiningnan ang sarili ko sa salamin bago ako tuluyang umalis papunta sa birthday ni Mike. Hindi naman enggrande ang handaan niya, pero para sa akin, napakahalaga ng gabing iyon. Habang naglalakad papunta sa bahay nila, pakiramdam ko ay bawat hakbang ko ay mas bumibilis ang tibok ng puso ko. Pagdating ko sa gate, siya agad ang bumungad sa akin. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong,
pero sa paningin ko, siya na yata ang pinakagwapong lalaking nakita ko. Akala ko hindi ka napupunta. Nakangiti niyang sabi. Napakamot lang ako sa batok. Sabi ko naman, susubukan ko. Napangiti siya. Buti na lang, sumubok ka. Simple lang ang salo-salo nila. Nandoon ang mga magulang niya. Ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan. Magaan ang pakikitungo nila sa akin. Kaya hindi nagtagal ay naging komportable na rin ako. Habang nagkukwentuhan kami sa terrace, napansin niya ang ID lace ko. Diyan ka pala nag-aaral? Tanong niya. Tumango ako. Bigla siyang napangiti. Graduate rin ako riyan. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga? Oo, pareho pa nga tayo ng course. Hindi ako makapaniwala. Ang dami naming pagkakapareho na ngayon ko lang nalaman. Sayang, sabi ko. Sana noon pa kita nakilala. Napatingin siya sa akin bago marahang ngumiti. Siguro hindi pa tamang panahon noon. Mula ng gabing iyon, naging mas malapit kami sa isa't isa. Kapag nahihirapan ako sa lessons namin, sasabihin lang niya, punta ka rito mamaya, tutulungan kita. At kahit pagod ako galing school, dumadaan pa rin ako sa bahay nila. Sa umpisa, puro assignments, reports at exams lang ang pinag-uusapan namin. Pero habang tumatagal, napupunta na rin ang usapan sa mga pangarap namin, sa pamilya, sa mga takot namin, at sa mga bagay na hindi namin basta-bastang ikinukwento sa ibang tao. Minsan, nahuhuli na lang naming 10:00 na pala ng gabi dahil sa sobrang dami naming napag-uusapan. Isang gabi habang nagsusulat ako ng reviewer sa mesa nila, tahimik lang ang buong bahay. Nasa kusina ang parents niya at ako lang ang nasa sala. Hindi ko namalayang nakalapit na pala si Mike sa likuran ko. Bigla kong naramdaman ang banayad niyang yakap. Nanigas ang buong katawan ko. Pakiramdam ko ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Mike? Mahina kong sabi. Hindi siya sumagot kaagad. Mas lalo lang niyang hinigpitan ng kaunti ang yakap niya. Ramdam ko rin ang init ng katawan niya at ang mabilis niyang paghinga. Ilang segundo kaming walang imik bago siya nagsalita. Jake, mahina akong sumagot. Ngumiti siya. Ang dami ko nang naituro sa'yo tungkol sa course natin. Napangiti rin ako. Oo, malaki ang naitulong mo sa akin. Huminga siya ng malalim bago niya sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Pero, pwede ko rin bang i-tutor ang puso mo? Na mahalin ako. Pakiramdam ko ay huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ko habang paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang sinabi niya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako o totoo ang lahat ng nangyayari. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Kita ko ang kaba sa mga mata niya. Matagal ko nang gustong sabihin to. Mahina niyang sabi. Natatakot lang ako na baka kapag umamin ako, lumayo ka sa akin. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil iyon ang unang pagkakataong may lalaking umamin ng nararamdaman para sa akin. Hindi ako ang unang nangarap. Hindi ako ang unang umasa. May taong kusang pinili akong mahalin. Hinawakan ko ang kamay niya habang nanginginig pa rin ako.
Mike, napatingin siya sa akin. Kung kaya mong i-tutor ang puso ko na mahalin ka. Napahinto ako habang pinipigilan ang pagluha. Pwede mo rin bang gamutin ang parte ng buhay ko na matagal ko ng lihim na tinatago? Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang magkabilang kamay ko. Jake, wala kang dapat ikahiya. Hindi ko tinitingnan kung sino ang dapat mong mahalin. Ang tinitingnan ko ay kung sino ka bilang tao. At iyon ang dahilan kung bakit nahulog ako sa iyo. Tuluyan nang pumatak ang mga luha ko. Ngumiti siya habang pinupunasan ang mga iyon. Mahal kita, Jake. Napangiti ako sa gitna ng pag-iyak. Mahal din kita, Mike. Mula noon, naging opisyal kaming dalawa. Hindi man namin ito ipinagsigawan sa buong mundo. Sapat nang alam naming pareho kung ano ang nararamdaman namin sa isa't isa. Tuwing may libreng oras, lumalabas kami para magkape o kumain sa maliliit na coffee shop malapit sa university. Masaya kaming nagkukwentuhan, nagtatawanan at minsan ay simpleng nakatingin lang sa isa't isa habang umiinom ng kape. Isang hapon habang magkaharap kami sa isang coffee shop, hindi namin napansing may mga pamilyar na mukha sa kabilang mesa. Bigla kong narinig ang pangalan ko. Hindi ba si Jake yan? Napalingon ako at nakita ko ang dalawa kong kaklase. Nakatingin sila sa amin. Sa sandaling iyon, magkahawak pa ang kamay namin ni Mike sa ibabaw ng mesa. Mabilis kong binawi ang kamay ko, pero huli na ang lahat. Nakita na nila kami. Kinabukasan, pagkapasok ko sa school, ramdam kong iba ang tingin ng mga tao sa akin. Habang naglalakad ako sa hallway, naririnig ko ang mga bulungan. Siya yung nakita kasama ng pharmacist? Bakla pala siya. Kaya pala hindi nagkaka-girlfriend. Akala ko tahimik lang. May sikreto pala. May ilan pang nagtawanan habang dumadaan ako. Ang iba naman ay sinasadya pang lakasan ang boses para marinig ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong para akong naging estranghero sa sarili kong paaralan. Ang bawat tingin nila ay parang paghusga. Ang bawat bulong ay parang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa puso ko. Unti-unti akong nawalan ng ganang pumasok. Hindi na ako halos nagsasalita sa klase. Hindi na rin ako sumasabay kumain sa mga kaklase ko. Mas pinili kong mapag-isa kaysa marinig pa ang mga salitang paulit-ulit na sumasakit sa akin. Hanggang isang gabi habang nasa bahay kami ni Mike, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mike, mahina kong tawag. Agad siyang lumapit. Anong nangyari? Huminga ako ng malalim bago ko sinabi ang matagal ko nang iniisip. Balak kong lumipat ng school. Nanahimik siya. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Dahil ba sa mga sinasabi nila? Tumango ako habang pinipigilan ang pagluha. Pagod na akong magpanggap na okay lang. Araw-araw na lang akong hinuhusgahan. At ayokong pati ikaw ay madamay dahil sa akin. Lumapit siya at mahigpit akong niyakap. Jake, kahit saan ka pa mag-aral, kahit gaano pa tayo kalayo, hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Lalo akong napaiyak sa dibdib niya. Pero paano tayo? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Marahan niyang hinawakan ang mukha ko
at ngumiti kahit halatang nasasaktan din siya. Hindi nasusukat ang pagmamahal sa layo. Nasusukat yan sa pagpili natin sa isa't isa araw-araw. At araw-araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa mga sandaling iyon, alam kong tama ang desisyon kong lumipat ng paaralan para makaiwas sa panghuhusga. Pero alam ko ring kasabay ng desisyong iyon ay ang pinakamabigat na pagsubok sa relasyon naming dalawa. Dahil mula noon, kailangan na naming matutunang magmahal kahit unti-unti na kaming inilalayo ng pagkakataon. Lumipas ang mga buwan at unti-unti kong natutunang bumangon mula sa mga masasakit na karanasang pinagdaanan ko. Hindi naging madali ang paglipat ko ng paaralan. Kailangan kong magsimula ulit, makibagay sa bagong mga kaklase at harapin ang takot na baka maulit na naman ang panghuhusga. Pero sa bawat pagkakataong gusto ko nang sumuko, isang tao ang palaging nagpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong magpatuloy. Si Mike. Kahit magkalayo na kami ng paaralan, hindi siya nagkulang. Tuwing umaga, siya ang unang nagme-message para kumustahin ako. Tuwing gabi, magka-video call kami habang sabay na kumakain o gumagawa ako ng school requirements. Kapag may exam ako, siya ang unang nagsasabing, "Kaya mo yan, naniniwala ako sa iyo." At sa tuwing napapagod ako, sapat na ang marinig ang boses niya para gumaan ang lahat ng nararamdaman ko. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay kong araw. Araw ng pagtatapos. Suot ko ang toga habang nakaupo sa gitna ng libu-libong estudyanteng sabay-sabay naghihintay na tawagin ang kanilang pangalan. Nang marinig kong inihayag ng MC ang pangalan ko, pakiramdam ko ay bumalik sa isip ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang mga gabing umiiyak ako, ang mga panghuhusga, ang paglipat ng paaralan, at ang mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Pagbaba ko ng entablado, dala ang diploma ko, hinanap agad ng mga mata ko ang pamilya ko. Pero may isang taong mas unang nakita ko. Nakatayo siya sa may gilid, nakangiti habang may hawak na napakalaking bouquet ng bulaklak. Si Mike. Nang makalapit ako sa kanya, halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi lang pala bulaklak ang laman ng bouquet. Nakapalibot dito ang mga perang tig-1,000. Maayos na nakatiklop na parang mga tululot ng bulaklak. "Mike, ano to?" Halos pabulong kong tanong. Ngumiti siya. 10,000 lang yan. Hindi man kalakihan. Gusto kong ipaalala sa'yo na ipinagmamalaki kita. Pinaghirapan mo ang diploma mo at gusto kong maging parte ng tagumpay na yan. Hindi ko napigilang maluha bago pa ako makapagsalita. Mahigpit niya akong niyakap sa harap ng lahat. Sa harap ng mga dati at bagong kaklase ko. Sa harap ng mga magulang at bisita. Sa pagkakataong iyon, wala na akong pakialam kung may tumingin, may bumulong o may manghusga. Ang mahalaga, yakap ko ang taong hindi kailanman bumitaw sa akin. Mahina niyang ibinulong sa tenga ko. "Congratulations, mahal. Sabi ko sa'yo, kaya mo." Napangiti ako habang umiiyak. Hindi ko to magagawa kung wala ka.
Lumipas pa ang ilang buwan matapos ang graduation. Pareho kaming naghanap ng mas magandang oportunidad para sa kinabukasan. Nag-apply kami sa iba't ibang kumpanya hanggang sa isang araw, pareho kaming nakatanggap ng magandang balita. Natanggap kami sa trabaho sa Canada. Hindi naging madali ang proseso. Maraming requirements, interviews at paghihintay. Pero sulit ang lahat nang sa wakas ay makasakay kami sa eroplanong magdadala sa amin sa bagong yugto ng aming buhay. Ngayon, habang sinusulat ko ang liham na ito, pareho na kaming nagtatrabaho rito sa Canada. Malayo kami sa lugar kung saan minsan kaming hinusgahan. Malayo sa mga taong nagsabing mali ang pagmamahalan namin. Dito, mas malaya kaming mangarap, magmahal at mabuhay ng hindi kinakailangang matakot sa sasabihin ng iba. Marami pa rin kaming pagsubok na hinaharap bilang magkapareha. Pero isang bagay ang sigurado ako. Kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan namin, iyon ay ang katotohanang ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa opinyon ng ibang tao. Nasusukat ito sa taong pinipiling samahan ka sa pinakamadilim mong araw. Hahawakan ang kamay mo kapag gusto mo nang bumitaw at mamahalin ka, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil ikaw ka. At si Mike, siya ang naging tahanan ng pusong matagal kong itinago. Maraming salamat, Kuya Rex, sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang kwento namin. Sana sa bawat taong natatakot magmahal dahil sa panghuhusga ng iba, magsilbi itong paalala na balang araw, mahahanap din nila ang taong pipili sa kanila araw-araw at habang buhay. Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi nagkulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Hindi na maibabalik ang dating nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan
mababalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan pag-ibig na ating sinayang. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Hanggang dito na lang tayo. Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan pag-ibig na ating sinayang. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Hanggang dito na lang tayo. Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa.